Ilang mga individual at organisasyon na nakatulong sa lipunan upang maging maunlad at produktibo, kilala sa pinakaunang gawad sulod ng bayan. Sunshine Radio kilala din dahil sa advokasya nito para sa kalikasan. Narito ang ulat. Naging matagumpay ang pinakaunang gawad sulo ng bayan 2015 sa Kalakhang, Maynila, sektor ng Paan na ginanap sa Aldaba Hall, UP Diliman sa Quezon City. Ang gawad sulo ng bayan ay isang award-giving activity na inorganisa ng Golden Torch Creative Consultants Association Incorporated na naglalayong bigyan ng pagkilala ang ilang mga individual o organisasyon na nakapagbigay ng positibong impact o nakatulong sa lipunan. Kaya namin ginawa yung gawad sulo ng bayan kasi nga parang bigyan namin ng pansin yung mga local government kasi karamihan, as I said kanina na nasabi ko, no, karamihan sa mga nabigyan namin ng award, sila yung mga hindi nabibigyan ng pansin ng gobyerno, like yung sa mga women's jail natin. So binuo namin yung gawad sulo ng bayan para sa mga tatanging award, tatanging individual, organisasyon. Actually, hindi naman to basa-basa lang namin binigay yung parangal, dumaan to sa proseso. So, inaral talaga namin sa... And again, sa susunod na ikaunang Gawad Sulo ng Bayan Awards, again, that will be regional. So, ibang province po yung aming hawakan. Again, we're excited to see all of those LGUs, GOCCs. Again, those are from different regions. We're still planning on where to bound for the next month, no? And ayun, we'll be sending out the letters and all the press releases regarding our next event. And we hope to see you guys there. Itinanghal bilang ginintuang sulo ng bayan awardee sina Vice President Jejomar Binay, Public Attorney's Office Chief Attorney Persita at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na kapwa hindi nakadalo dahil sa mga naunang mga commitment. Espesyal na sulo ng bayan naman ang natanggap ni UN Ambassador of Goodwill for Visual Arts, Gion Gunay. Samantala, nakuha naman ng Quezon City ang pinakamahusay na lungsod sa Kalakhang, Maynila, habang si Mandaluyong Mayor Benjamin Benher Abalos Jr. ang nakakuha sa pinakamahusay na punong lungsod. Kinilalang pinakamahusay na ikalawang punong lungsod naman si Vice Mayor Joy Belmonte, sina Representative Magtanggol Gunigundo, Representative Alfred Vargas at Representative Winnie Castelo ay kinilala naman bilang pinakamahusay na kinatawan ng distrito. Maliban rito ay nabigyan din ng parangalang ilang mga opisyal ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, mga taga-usig o prosecutor, mga barangay officials at guro. Narito ang listahan ng mga individual na binigyan ng pagkilala ng Gawad Sulo ng Bayan. Pinakamahusay na konsehal, pinakamahusay na direktor ng Distritong Pangpulisya, pinakamahusay na hepe, commander ng unit, istasyon ng Distritong Pangpulisya, pinakamahusay na hepe ng distrito, Departamento ng Kawanihan ng Pagtatanggol sa Sunog, pinakamahusay na warden ng Pambabaing Piitang Panglungsod, pinakamahusay na warden ng Panlalaking Piitang Panglungsod, pangkalahatang pinakamahusay na warden ng Piitang Panglungsod, pinakamahusay na taga-usig panglungsod, pinakamahusay na munisipalidad, pinakamahusay na punong bayan, pinakamahusay na punong barangay, pinakamahusay na barangay kagawad, pinakamahusay na kawani ng lokal na pamahalaan, pinakamahusay na pulis, pinakamahusay na bombero, pinakamahusay na distritong pangpulisya, pinakamahusay na piitang panglungsod, pinakamahusay na distrito, Departamento ng Kawanihan ng Pagtatanggol sa Sunog, pinakamahusay na pampublikong paaralan, at pinakamahusay na universidad o kolehiyo ng Estado. Itong award na ito ay magsisilbing inspirasyon pa sa akin para pagbutihan ko kung ano yung trabaho ko bilang isang lingkod bayan sa distrito namin sa Maynila. Kinilala nga yung mga efforts at mga ginawa natin sa loob ng 8 taon ko bilang konsehal dito sa Lungsod Quezon. So maraming salamat mula sa aking puso. This is a very inspiring award-giving activity, ano. Para sa aming mga naparangalan ngayong gabi, ito ay isang inspirasyon sa amin at isang realization na may nakakapansin din pala sa mga ginagawa namin para sa kapwa namin at
mahalaga sa amin bilang mga naglilingkod sa gobyerno na ma-recognize din. Ano. Hindi naman namin ina-expect na sa lahat ng ginagawa namin, may nakakita pala ng mga magandang gawain ng isang public servant. Alam nyo ngayon, mas uso naman syempre yung nakikita ng ibang mga tao, yung mga negative, yun na nakikita sa TV. So, nakakataba ng puso na may nakakita rin pala sa mga public servant na talagang tumutulong. Malaking ano to para sa aming mga guro, gaya na at pati na yung aming mga PTA at mga estudyante para maging maboost ang moral namin. Despite na kami nasa publikong serbisyo ay na-recognize kami. Papasalamat po kami sa pagkilala sa mga nagawa ng kapulisan sa ating bayan. Sinasabi ko lagi na sa aming kapulisan, wala nang mas mahalaga pa, wala nang mas higit pa, kundi makamtan ang paniniwala ng taong bayan sa aming mga kapulisan. Salamat ako sa GCA sa pagbibigay ng award at pagbibigay ng sinasabi nating pagkilala sa mga nagawa natin at nagawa ng piitang panglungsod ng Valenzuela. Ito ay po para sa mga karapatang pantao at yung mga sinasabi nating pagmamahal na pangpinolohiya at pagbibigay ng professional jail service at humane treatment para sa ating mga bilanggo sa lungsod ng Valenzuela. Dahil naman sa advokasya para sa kalikasan, kasama rin sa nabigyan ng pagkilala ng mga nasa likod ng Gawad Sulong ng Bayan ang Sunshine Radio Manila. Nitong taon lang nang inilunsad ng Sunshine Radio ang pagiging earth-friendly radio station maliban sa pagiging kapartner ng publiko sa balita at serbisyo. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, ilang taon nang isinusulong ng Sunshine Radio sa ilalim ng Sunshine Media Network International o SMNI ang advokasya sa pangangalaga sa inang kalikasan. Ito ang naging patuloy na advokasya ng President at CEO ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy para maibsan ang epekto ng climate change. Samantala, naging benepisyaryo naman ang Children's Joy Foundation na tumutulong upang mapakain, madamitan at mapag-aral ang 3 milyong kabataan sa buong bansa. Para sa Newsline Philippines, ito si Admar Vilando, Sunshine Media Network International.